Para po sa mga naka Mitsubishi Strada na gustong magpalit ng fuel filter. Hindi naman po siya ganun kadaling tanggalin, pero I'm sure kaya nyong pagtyagaan to. So tanggalin nyo lang po itong clip nito, itong dalawang to. And then ito, ayan, pindutin nyo lang yan, i-press nyo, and then mahugot nyo na yan. Same rin po dito. And meron kayong isang tatanggalin na 12mm bolt. Ito po, para mahugot nyo yung housing ng fuel filter. Yan, gamitan nyo lang po ng pliers tong mga clip na to para matanggal ninyo. Siyempre, itatabi nyo lang. Yan. And madali na pong tanggalin yung hose nyan. Pagkatanggal nyo ng clip, ikutin nyo lang po ng kamay. At kung medyo matigas siya, gamitan nyo lang po ng pliers. Dahan-dahan lang po sa pliers, baka naman masugatan yung hose. Yan. Magaang lang po. Yan. And then, pwede nyo na siyang hugutin. Same way din po dito sa isa. And again, soft lang po ang pag-ipit ninyo. Then, ikot-ikot nyo yung hose. Baka kasi pagka nasobrahan nyo ng ipit, masugatan naman po yung hose. And then, pwede nyo na po yan tanggalin. And syempre, tanggalin natin yung mga terminal socket na nakakabit sa kanya. So, may lock lang po yan. Check nyo lang mabuti para hindi nyo mapilit. Pagka hindi matanggal, ibig sabihin nakalock pa siya. And syempre, tatanggalin natin itong 12mm na bolt dito, itong nag-iisa, para matanggal natin at mabunot itong fuel filter housing mamaya. And pwede nyo na pong tanggalin ng fuel filter housing niya. Uga-ugayin nyo lang po kasi medyo mahirap tanggalin talaga yan, lalo na't hindi pa nagagalaw mula noon. Ito, kahit ako medyo nahirapan po sa pagtanggal, pero matsatsaga naman po. Naka-dikit po kasi yan doon. I mean, naka-align yan doon. Kailangan pati pagsalpak ninyo, sakto siya doon sa butas. In the same way, dapat sakto rin siya sa butas para matanggal natin. Ito na po yung fuel filter housing, and may arrow po dyan kung paano nyo siya bubuksan. Itong nasa gitna na to, kailangan yung ikot yan para mapaluwagan natin at matanggal natin yung top part nya. And meron din arrow yan dito, at saka yan, kailangan tutugma yan dito sa lagayan ng hose nya. May arrow din naman po yan doon, maliit, makikita nyo yan. So dapat po yan, pag binalik nyo ay magkapantay sila. Ito, bubuksan na natin mga bossing. Medyo maganit po talaga to, lalo na't hindi pa nabubuksan mula noon. Yan, yun yung way niya papunta doon. Pwersahin nyo lang po, ayan, tulad yan, madadaan po yan sa tiyaga. And again, ito pong araw na to, yan, pantay yan dapat dito sa araw sa baba, para hindi ma-disalign yung mga lagayan ng hose natin pag ibabalik na po natin. So etong pagtagal naman po nung top part nya, kailangan tiyagain din natin. Alug-alugin lang po natin, madadaan sa tiyagayan mga bossing. Medyo nahirapan ako kaya sinungkit ko na ng flat screw, pero dinahandahan ko syempre. Yan. Mag-ingat kayo kasi baka masira nyo naman to. Eto na siya mga bossing, tanggal na. So papalitan natin itong filter nya. At saka syempre yung o-ring nya. Kita nyo naman yan, napakadumi na. Matagal nang hindi napalitan to. Parang mula pagkabili, hindi mo napapalitan to. So yung mga bossing, papalitan natin ng brand new. At syempre itong lagayan naman nya, tatapon na natin yung diesel na yan. Dumi na at meron ng mga dumi-dumi din sa loob to, panigurado. Yun, so pupunasan lang po natin yan at lilinising maigi. Tanggalin nyo na rin po ito. Ito, naiikot lang naman din yan. Titignan nyo mga bossing, para pagka hinugasan ulit natin, dyan matapon yung mga dumi nya, yung mga maliliit na hindi natin kayang dukutin. So yan, tsatsagayin lang po natin ng linis yan. Actually, ang nagpahirap lang sa kanya mga bossing ay yun, dahil kapit na siya. Siyempre hindi naman pwedeng maluwag lang itong mga to. Kailangan talaga nating pwersahin minsan ng bukas yung mga part niya, kasi matagal nang hindi nabubuksan to. Yan, so sinusungkit ko lang po yung mga dumi. Grabe, ang dami ng tutong. Yung laman niyang diesel kanina, yun na rin po yung pang babanto ko. I mean pang babanlaw ko. Yan, panglilinis ko sa kanya. Yun kita niyo ang dumi. Babara yan. Yan, since malinis na, papalitan na po natin ng o-ring, then isasalpak na rin po natin yung kanyang fuel filter. Ayan, lagi naman po may kasamang o-ring yan na bago. Medyo mas mahirapan lang po kayong ibalik yung kanyang pinakatakip dahil nagpalit tayo ng o-ring. And pwede na natin ilagay yung kanyang bagong fuel filter. Wala naman pong tamang posisyon yan. Kahit anong posisyon, basta papasok po siya ng maayos. So yan, pupunasan lang natin ito ng maigi, linisan maigi, and then sasalpak na po natin. Dito, tiyagaan lang din po pagka medyo nahirapan kayong ipasok, dahil nga, lalo na't bago nga po yung o-ring. Medyo pukpukin nyo po ng rubber mallet, konti lang kasi baka mabasag naman. Huwag nyong pipersahin.
Tiyaga at pasensya po talagang kailangan pag binalik natin to. Huwag natin pepersahin. And pag ilalak na po natin itong kanyang gitnang roscas, pakaliwa naman po yung paglalak natin sa kanya. So yan, after nyo pong maibalik ng maayos, syempre ikakabit na natin ulit doon and ibabalik na natin siya doon sa sasakyan. So ayan, naikabit na po natin dito and ibalik na po natin yung socket niya. At yung isang hose po pala dito sa baba, yun muna ang ibalik ninyo. Pero itong nasa taas, wag muna. I-pump nyo po muna hanggang lumabas yung diesel para siguradong may lalabas siya bago natin ikabit yung isang hose. Yan, so pump nyo lang po. Pag may lumabas ng diesel, yan, pumisit tuloy. Pag may lumabas ng diesel, ikabit nyo na po yung kanyang hose. Yan, siguraduhin natin para mas maganda. And then after nyo po makabit, naku, ang hirap pagka walang tagahawak ng phone. No? After nyo po makabit at malagay yung kanyang lock lid, pwede nyo na pong ipump ulit. Pump nyo lang ng ipump. Titigas naman po yan pagkapuno na. So itong pagpapalit ko po ng fuel filter ay isinabay ko na sa soft PMS para ma-i-service reset ko na siya. And then pwede na po yung gamitin ulit.